Moms And I'm Moms Kissy. And welcome to the Three Momsketeers podcast. Together we'll chat about health, food, and all the fun stuff we're loving right now. So grab your favorite drink and join the conversation. Hello! Hi, Momskis! Hello. Kumusta? Okay naman kami. Okay naman. Okay. Okay. Pero okay Siyempre, kailangan okay, di ba? Kakatapos lang ng election. So, yeah. wagi ang mga nagwagi. Yes, maraming masaya. Maraming masaya. At Maraming dahil very babawi. timely ang election na yan, ang topic natin for today is about Tadadaan! Back to school! Timing na timing. Nalapit Connect na Sobra. connect! Connect nga. Oo nga. Yes, mga momski. So, yeah, in preparation para sa ating mga chikitings na going back to school, ano yung pinaghahandaan natin mostly going back to school? Ano pa ba yung tanong? Guys, Usapan natin? school supplies. Mga school supplies. Ang dami nating sinabi kanina, Momski M and Momski C. No. Kidding aside. So, yes, back to school. So, syempre, pinaghahandaan natin yung mga back to school supplies. So, pwedeng may mga recycled, merong hindi recycled. Pero apart from that one, I think ang most concern ng mga mommies ay kung paano naghahanda para maging emotionally and intellectually ready ang mga chikitings, 'di ba? So, part ba ng preparation nyo yung pag-consider at this early stage na maghanap na ng tutoring or mag-advance na ng studies yung mga anak nyo para in preparation dun sa possible na pagdaanan nila this school year. So, sa area nyo, required ba yun? Or hindi nyo concern masyado yung yung issue na yun? Okay, I'll start. Sa akin, I think, unang-una, tamad ako. At saka nagtitipid ako. So, I think, Hirap na na. hindi Same. option sa akin yung tutoring. Gustuhin ko man, I think kasi, living abroad, medyo mahal siya. Tapos at the same time, kailangan committed ka rin na, alam mo yun, drop them off, pick them up sa school, at the same time, drop them off again sa center for tutoring, stay there for a few hours, and then get them back. Ay kung both kayo working full-time, medyo mahirap siya sa situation namin. So, yung preparation ko sa mga anak ko is just to be with them, making sure na I think alam nila yung routine during school days, like especially kasi kami hindi natin to back to school, they're already at started the school term, and they know Monday to Friday is not the usual routines that they should have during non-school break, like it's during say weekends. So during Monday to Friday after school, mental setup kailangan focus kagad kami dun sa mga activities na kailangan nilang tapusin during the week. Kasi dito, binibigay na nila for the whole week kung ano yung mga homeworks nila, ano yung assessment na kailangan nilang gawin. So in a way, medyo guided ako. So I have, for my boys, I have 1 year 1 and 1 year 7. Medyo mabigat yung gap. So, as a mom, ang ginagawa ko, not Monday to Friday, na both haharapin ko, sabay kong tuturuan, kasi magkaiba yung level of academic requirements. So, mag-aalat ako ng time, say, 2 days in a week, dun sa maliit, and then the rest 3 days dun sa malaki kay kuya. And then, insaset ko yung time na we just go through together kung ano yung assignment nila, ano yung assessment nila, and then at the same time, identify ano yung gap. So, understand kung nasan level na yung anak ko. Say, hindi ako nag-aspire na maging honor. I know in the Philippines, it's very common na lahat ng parents very proud, which is
Right. Kung ako may anak na high honor, why not? Put it in social media and post it. It's so much good feeling na may ganun kang anak 'di ba na academically achieving. Pero nakita ko yung mga anak ko not into academe, more onto sports, which is fine as well for me. Kaya lang if they need guidance kung paano ba, matatawid yung requirements dun sa level na yun, dun ako sumasabay. And dun ko na-identify ano yung gap. So say for instance, yung yung bunso ko, magaling siya into maths, pero mahirap siya into reading. So, yung mga phonics, hindi pa niya kaya niya yung mga simple words lang, pero yung whole sentence, medyo nag-struggle pa siya. So, doon ako nagpo-focus. Kay kuya naman, same thing, identifying nasan yung issues, nasan yung gap, and if there's really a big gap, that's the time I'll seek help. So, sa math, algebra, medyo mahirap na, or trying na, mag-consult na ako ng other venues like yung mga cousins ko na back in the Philippines, mga teacher in that level. That's when I've asked help. And then, yes, so yun. So yeah, that's I think my preparation for the back to school. First, I think identifying ano ba yung talagang aim ko as a mom para sa anak ko at ano yung objective ng mga anak ko to study. Is it to get a high grades? Is it to learn? Is it to excel? So for me, ako gusto ko talaga matawid lang nila yung studies, not to go into vices and experience a good, healthy, and enjoyable moment studying with their friends and teachers. So yeah, that's all for me. Mamski question, full day ba ang school sa mga kids dyan? Like for example, I know in the Philippines, some of the schools, it's either like 7 to 3 or 7 to Hmm. 12, only half day. Dyan ba, how does it work? Like full Um, day? Not full day. So they finish at 3. So nag-start sila ng 8, yung Early high din. school 8:30, yung preschooler half hour earlier, 8:30 later pala, 9. 9 to 3 yung bunso and then 8:30 to 3 yung kuya. Okay. Oh, ang haba, So no? it's not a Mahaba. long, yeah. And Medyo then mahaba din. same, I think mahaba din, pero maganda yung breaks nila. Meron silang morning, and then lunch, and then afternoon Snack, breaks. ganyan. So parang feeling ko dito very light yung studies. Hindi talaga, kasi yung si bunso ko, public school, yung kuya niya private school, Catholic. Mm-mm. And then, parang feeling ko parehong, hindi sila pressured sa study. Kasi dito more on sila sa balance, social, academics, and extracurricular, and academics as well. Same. So, Nakaka-relate okay. ako sa mga sinabi mo, Mamski kasi parang same setup here. Ano din siya, considered na full day, parang full day nila dito until 3 or depending kung anong oras mag-start, parang after 4. So when you ask about tutoring, iniisip ko kung ano isasagot ko. Kasi same with you, wala siya sa budget at mahirap siyang isama sa budget kasi parang considered na siya as additional mortgage. Kung mag-tutoring kami, kung magfo-full-time tutoring kami. May option naman sa school dito. I'm not sure if it's the same with you, Mamski M and Mamski C. May mga after-school program. So like you said, dito din, they only, not only focus on academe or like, more on math and science. Meron din silang mga sports, may mga music, may drama. So parang all around. So kung anong hilig ng bata, pwede mo siyang ipasok doon or i-enroll as an additional tuition nga lang. So hindi lang, kapag sinabi mong, parang pag iniisip ko yung tutoring, sa Philippines kasi, di ba parang ang tutoring sa atin, kailangan pa-tutor ka sa math, mahina ka sa math, ganyan, or kailangan mo ng additional learning sa math o para maka-catch up. More on mga ganong subject. Parang bihira sa atin naman maririnig ko, magpapatutor ako about music. Parang hindi ko masyadong naririnig yung ganong um, um, issue, 'di ba? Parang or ganong offering. Dito, sobrang daming offering na, mahilig ka bang mag-chess? Let's focus on chess. You have the option to do an after-school program. But yun nga lang, it's an additional cost na kailangan i-shoulder ng parents.
So iniisip ko anong isasagot ko. Wala akong option na mag-tutoring right now kasi nga may costly siya. So sa amin naman, since you shared your routine, similar to us here, I know in the Philippines is back to school. Sa amin naman dito, mag-e-end pa lang ang school year. Pero makaka-relate din naman ako kung anong gagawin ko pag pumasok na siya ngayon sa next na pasukan. Ang ginagawa lang din namin, similar with you, hindi rin sila heavy dito sa academe. Talagang parang once a week, parang isa lang ang assignment nila for the week. So sa isang assignment na yon, ibibigay na ng Monday, pero nakalagay doon na this is your assignment for Monday, for Tuesday, for Wednesday, for Thursday. You have to deliver this, your assignment by Friday. So kami ng aking panganay, kasi si Bunso ay maliit pa. So si panganay pa lang, naka-focus na kami. By Monday pa lang, binibigay niya na sa akin yung assignment niya. Tapos, hinaayaan ko muna siyang i-assess kung kaya niyang gawin mag-isa. Tapos, sasabihin niya sa akin na, Mommy, I need some help. Or, minsan nasanay na rin siya na gagawin niya muna. Tapos, he wants me to check it. So, parang nagiging checker na lang ako na ganito. Tapos, pagka may mga mali siya, yun naman yung opportunity namin for learning. Like, may mali ka dito. Tatanungin ko siya like, what happened? Why do you think it's like this? Ganyan. So, wala kaming structured na parang, okay, kailangan matapos na ganitong panahon, no, ganitong day. Medyo hindi rin ako strict about sa grades. Appreciate ko na lang na magaling siya or kung nakakakuha siya ng score na mataas, binibigyan na lang namin siya ng parang praises para naman syempre na nalalaman niya na na-appreciate namin yung effort niya. Pero kung ako lang din papipiliin, ayoko din siyang masyadong maging pressured sa school kasi 'di ba may mga depende kasi sa bata, merong minsan nagkakaroon ng psychological effect, baka sabihin niya masyado ko siyang pinressure. Ang connotation pa naman sa Asian parents dito ay tiger mom. Yung parang dapat kapag Asian ka, magaling ka sa math. Or dapat pag May Asian ganon. ka, oo, may mga ganung sila dito, biases or um, parang iniisip talaga Stereotype. nila, okay, yeah, ganyan sabihin. Oh, naku, Asian 'to, for sure magaling yan sa math. So ayoko naman sa kanya na isipin niya na mababox lang siya sa ganong um, um, parang pagkakakilanlan, alam mo yon na, Asian ka, kailangan magaling ka sa math, or Asian ka, ganito ka, medyo magaling, dapat meron ka ding mga piano lessons, alam mo yun. So far, feeling ko, maganda yung tutoring, lalo na kung afford nyo naman. I think that's really good. It's especially helpful, lalo na kung may mga kids na talagang may mga learning disabilities, 'di ba? Pero kung hindi naman din kaya, I think, like you said, Momski parents would be the first tutor, 'di ba? Sabi naman nila, learning starts at home. But I like what you said earlier on our non-recorded conversation, Momski na that's why the teachers are there. That's why we send our kids to school so they can learn. So, we should just um, support lang din kung anong kaya nating ibigay, at wag din naman na halos ipangutang na natin para lang, alam mo yun, na ma-send lang natin siya sa magandang tutoring class or sa super expensive school. At the end of the day, baka mag-suffer lang din yung anak natin. So, that's my thought, Ma'am Skisi. Masyadong mahaba yung nasabi ko. Okay lang yan, Momski. Magaganda naman lahat ng sinabi niya. So, wala na ako i-comment. So end na ng video. Yes. Hindi pwede yan, unfair. So, very good kayo dyan. Yes. I vote yes. Ano ba Sige, sabi? Moms. Ha? Iba na lang. So, siguro opinion mo na lang, Moms Kissy. In terms of like really, as a parent, kailangan ba talaga na, I don't think, ano ba talaga yung objectives ng parents? Bakit pinapadala nila yung mga bata into studying? Is it really, I mean, di ba that's for them to study at their own pace, at their own time. Pero, naniniwala ka ba na siguro kaya marami na rin ngayon, very common na rin ngayon na ang karamihan ng mga parents hinahayaan nila yung kids nila na magkaroon ng extra studies because
Hindi lang para matuto yung mga bata, kundi peer pressure na rin sa mga co-parents nila. Na, kasi lalo na sa Philippines, di ba, common na common yung high honor, post mo dito, Yeah, high honor every term. Lalo na, yeah. wala, hindi pa tapos yung school year, meron na namang post na high Mm. honor, this and that. So, tingin mo, nakaka-pressure din, nakaka-add din yun sa reason why kids Oo. are. Yeah, I think that's partly true kasi culture na natin dito 'yun, 'di ba? Mm. Parang parang Mm. yung kasi ang standards ng yung country natin being a developing country kasi malaking bagay sa atin ng education as ay parang standard natin to predict the future of the kid. Na parang, oh, kapag magandang pinag-aralan yan, okay kapag laki. Pag ito na yung parang education ang kayamanan na kaya namin ipamana sa inyo. Parang Correct. ganon, di ba? Yung ganon yung concept. Pero sa case ko kasi kahit nandito ako sa Philippines and fortunate enough to be exposed to like mga friends sa kagaya nyo na mas nandun na sa Australia, sa US, and marami akong mga friends na ganon din. So yung surrounded ako by peers na medyo ano na, iba na yung medyo yung approach to when it comes to education. Kaya nga yung last topic natin, yung last episode, di ba, parang nagpo-focus din ako sa extracurricular. Kasi nga, pag dito kasi ang school, mga momskis, alam nyo naman na traditional, kahit yung dalawa kong kids are actually, kung tutusin, dapat SPED sila yung special educational, ano, kasi nga, I have Mm. two children who are, we have disabilities. One has autism and the other one has learning disability. So technically speaking, they should be in the SPED. Pero kagandahan lang sa akin and I'm grateful na yung disabilities ng kids ko very subtle, yung parang very light on the lightest level na Mhm. hindi obvious na may ganun sila. So they were actually able to survive or yung mga screening ng traditional that we call the traditional Okay. schools here, which Mhm. yun nga, yung parang heavy on academics, na may grades, may ganito, may mga honors, 'di ba? So, nandun sila sa ganung area which is kaya sa akin din hindi ko rin sila pinipressure. Minsan, sa totoo lang nung graduate yung aking grade 6, paramihan ng, 'di ba, i-recognize yun doon Mm. sa graduation, tapos yung picture nila ang laki-laki, tapos ang haba-haba, pahabaan ng award for the best in math, best in ano, ang haba-haba niyan, mga mamski, mga hanggang lumagpas na doon sa slide yung mga Grabe. ano ng mga anak nila. Sa akin, yung panganay ko, isang line lang ang isa. Okay na kami doon. Sige, hindi ko sila pina-pressure din kasi siguro nga yung mindset ko rin iba na kasi yung 'di ba? Parang alam na natin sa experience natin mga momskis na hindi porket magaling ka talaga academically nung bata ka or mga valedictorian ka is sure Oo. successful ka pagtanda Correct. mo, 'di ba? Depende talaga sa diskarte, sa opportunities, 'di ba? Sa hard work, how willing you are really to surpass all the challenges to be able to achieve what you want to achieve. So, alam natin 'yon na hindi lang porket yun, marami pang more things na hindi actually tinuturo sa school, na traditional school, yung dapat matutunan ng mga bata. So, ayun, kaya pero ngayon, ganun pa rin talaga dito. Medyo huli tayo pagdating sa ganyan. And pagdating naman sa akin, like I said, I understand hindi naman lahat is may ganitong klaseng privilege. 'Di ba, na first of all, guys, sa case nyo, mahal ang tutoring. Ako actually dito, mas mura ang tutoring sa compare doon sa inyo dyan, 'di ba? So, I can do that actually, pero hindi ko rin agad ginagawa. The last time I did a full-time tutor sa school nila, was during pandemic days. And ang reason ko lang doon mga momskis is because ang online schooling nung pandemic days dito is very short lang, like 3-4 hours lang. And Mm. para sa amin malaking cut yun kasi kung sa inyo sa inyo kasi parang kahit ano pala, grade 1 hanggang grade 7, medyo halos close yung time, di ba, nila sa school. Oo, ganun pa din. Dito kasi very different. Pag preschool ka, mag-start ka lang ng 1 hour, tapos na ka na, Oo nga. babalik ka na, tapos nag-increase yan over the. So, sa case nung pangalawa ko, na grade 3, parang half day lang siya. Pipick upin namin siya ng mga 12. Mag-start sila ng 8. Pero yung eldest ko na grade 7 na ngayon, almost whole day na siya, parang 8 to 4 or 8 to 5. Ganun siya, parang na siyang full-time worker din sa office. So,
nagre-range habang nag-aano ka, level up ka, humahaba yung time nila. Nung pandemic kasi biglang lahat na cut short. So para sa akin parang feeling ko hindi sapat yung time spent nila to absorb lahat ng nasa curriculum nila. So nagbayad talaga ako ng separate na tutor na magsusupplement dun sa binibigyan ng time ng teacher nila. And since then hindi na ako nag-hire ulit. Pero doon sa case na ngayon grade 7 na yung panganay natin no Ma'am Ski, medyo tricky na sa akin yon kasi medyo hindi na kaya ng levels ng brain cells ko yung mga topics, medyo very complicated na. So siguro pag dumating yung time na parang nahihirapan siya, nag-struggle siya, at nahihirapan na rin akong tulungan siya, baka mag-hire din ako kasi I know Mm. nagustuhan ko kasi yung performance ng mga dati nilang tutor. So baka babalik ako doon. Pero like both of you, i-assess ko rin, papakiramdaman ko kung kailangan ba nila or baka kayanin naman nila ng sarili nila kasi hindi ko rin naman sila pinipressure na maging perfect lagi sa class. Mm. Question, Mamski, marami, ewan ko lang nga, kasi dito, parang inalis yata nila, o again, I don't wanna quote kung tama ba o hindi, parang wala sa school nila, ng kid ko na may mga honor. Parang, di ba kasi dyan may best in math, best in English, best in science, tapos best in behavior pa, yung mga ganong awards. Parang dito, parang wala akong nakitang awards na gano'n kahit na super high performer yung bata. Hindi ko alam mo naman medyo may woke ano dito, 'di ba? May mga woke ano na ang tawag dito, attitude. Alam mo 'yun yung ang tawag dito woke, I forgot. Basta sinasabi nila na nagdadala ng pressure sa bata ang mga yung competition. Kasi if you put high honors and everything, magkakaroon ng competition. And nape-pressure ang mga bata. Alam niyo Yes. naman ngayon, uso na ang gentle parenting and everything. Parang inalis siya sa school system dito, yung mga honor. Medyo nakakalungkot lang din siya siguro, lalo na kung siguro yung anak mo ay high performer, tapos walang mga recognition. Pero at the same time, naiintindihan ko rin naman na it causes friction. Yun nga, it's either yung magkakaroon ng competition, ng friction sa mga bata na dapat ako yung first honor, ganyan, or dapat hindi siya first Comparison, di honor, ba? Yung mga mga comparison. ganyan. Correct. So, nagkakaroon siya ng equality, but at the same time, yun nga lang, medyo may mga bata na feeling nila na de-devalue yung effort nila kasi walang recognition. So parang ang hirap sabihin na magandang may recognition, but at the same time, okay din yung walang recognition. Alam mo yun, medyo confusing pa sa part. Sa akin, medyo confusing kasi syempre lumaki tayo dyan na may ganyan, may recognition, may competition. Dito, relax sa mga bata na, that's okay, mommy, my teacher will gonna catch up with me about this naman, yung mga ganun sila. Nakakatuwa lang kasi hindi siya nape-pressure pero at the same time minsan nakaka-panic na hindi nape-pressure ang anak ko. Yeah, totoo din yun. Hindi siya Hirap, no? nape-pressure. Ang hirap Oo, ng ganun. ang hirap maging parent. Hindi ko alam kung saan ako magsa-side. Yeah. Ako dito ako happy ako sa educational system nila dito na walang pressure. Wala ring high honor, walang Ganyan. grades dito 95, 85, 75, 60, Wala din walang ganyan ganun. dito. A Dito lang, merit letter lang. letter and merit award. So, yung Correct. yung bunso ko the other quarter naka-receive siya ng Jordy Award. And you know what's in Jordy Award? Respect. Respect. Which is actually Hindi niya very receive ng important award. yun, I'm so proud Ay, of may it. ganyan. Ang nakakatuwa naman, may award silang ganyan. Ay, nakuha ng anak ko, best in attendance. Oo, maganda rin yun. Diba? So it means performance ng parents yun. Kasi ang parents hindi nakakalimot maghatid at sundo. Pero, Yes. Yung bunso, yung panganay ko, nakakuha rin ng merit award. Ang dalas niya kasi perfect attendance siya sa religion. Diba? nakakatuwa. Actually, magaganda yung mga sinasabi nyo kasi yung lagi din sinasabi namin sa mga anak namin, okay lang kahit yung mga academic nyo, okay? Basta yung pinaka-best na attitude, yung mga ganda, Yes, yun values. talaga yung nagmamatter at the end of the day, kahit sobrang talino mo kung wala kang ugali at di ka marunong makisama, Oo. wala Agree. lahat yan.
Yung anak Yes. ko, nag-field trip, 'di ba? Nag-recent field trip lang. Sabi ba naman ng teacher na feedback sa akin, napaka-polite daw ng anak ko kasi every time, even yung mga school cafeteria dito, yung mga tawag doon mga lunch lady, yung mga nagbibigay ng food sa kanila. Ang anak ko laging, "Thank you for your service, ma'am. I appreciate it. Thank you so much." So, ang feedback ng teacher ay ano daw, napaka-polite. Sabi ko sa anak ko, okay din naman talaga yun. Kasi at the end of the day, yun yung magiging character mo eh. Dadalin mo yan hanggang paglaki mo. So, magiging grateful ka for everything. Yun ang gusto ko rin matutunan sana nung bunso ko. Medyo feisty pa kasi siya. Maliit pa eh. Maliit pa siya, maliit pa. Yes. Oo. May pag-asa pang matuto sa kuya. Yes. Okay, so it's a very insightful topic mga momski. So all together, I think to wrap it up, parang sinasabi natin, 'di ba? We have to acknowledge kung ano yung level ng academically na schools are there to teach our kids, but at the same time, they are not there. The kids are there to learn, but they're not there to compete against their other classmates. They have to enjoy. Kailangan na-enjoy nila yung stages na nag-aaral sila as grade 1, grade 2, grade 3 as hanggang matapos sila. And dapat alam nila yung objectives nila. Ano ba yung objective? It's not to compete, not to be on the highest honor, sabi nga nyo, di ba? It's to learn, to grow. And ang tingin ko as a mom, pinaka gusto natin lahat is, yun, mas ma-impart sa kanila yung right values and magkaroon ng tamang direction at the same time, perseverance to finish the study and tama yung, paano ba yung ending ko nito? Ano kanyo ako? Go. Tama. Ano yung Tama gusto yung ko kanilang sabihin? paglaki. Kasi at the end of the day, di ba, in the school, diyan ka makakakilala ng mga friends. Magiging Yes. lifelong friends mo pa. Yes. So, it's better than na hindi lang academic. They also have to learn how, like life skills na they can bring as they grow up. So, Yes. Yes, ito that's with really that. helpful. With yes tayo, Mamski. Natapos din natin. And lastly, sa mga mommies, wag nating bigyan ng pressure din yung mga anak natin. Know their limits and at the same time be their guide. Okay? Wag tayong ma-pressure kung high honor yung kapitbahay nyo, tapos kayo walang napopost. That's all fine. As long as happy yung anak nyo and alam nyo, Ibawi na lang natin sa personality-wise best is in not- attendance. bawal na best in attendance. Yes. Thanks, mga momskis! Thank you. So that's our episode today. Thanks for hanging out with us. Stay cool, stay kind, and we'll catch you next time. And remember, it's all just our opinion. No bashing, just hashing. Huwag kalimutang i-follow, mag-subscribe for more upcoming episodes at i-share ito sa kapwa momskis na kailangan ng good vibes. You can also find the Three Musketeers on Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify.